ba sa ulo ng iyong partner, ng iyong asawa, boyfriend o di kaya girlfriend? Napakasakit ba sa iyong ulo dahil siya ay lagi na lang nalalasing? Gusto niyo ba na matigil ang kanyang paglalasing? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano matigil ang pag-iinom ng inyong partner, ng inyong asawa. Yes po, napaka-legit nito dahil isa ito sa aking mga ginagawa, o ito talaga ang aking ginawa sa aking asawa, dahil dati yung asawa ko ay laging nag-iinom. So, hindi naman siya, kalmado naman siya kapag nalalasing, mabait naman siya kapag nalalasing, hindi kagaya ng iba. Pero syempre sa ating mga asawa ay hindi natin gusto yung lagi silang nakakainom at laging nalalasing kasama ang mga kaibigan. Kaya naman ay humanap ako ng paraan kung paano matigil ang kanyang pag-iinom, and thanks God ito ay nangyari na ngayon at talagang hindi na siya nag-iinom. Talagang kapag nakakaamoy siya ng alak ay nasusuka na ito o hindi na gusto ng kanyang pang-amoy. So, ito lamang ay iyong ipapausok sa kanya. So, kumuha lamang kayo ng dumi ng manok. Dumi ng manok, yung tae ng manok. So, pasintabi po sa mga kumakain. Tae po ng manok. Yun po ang inyong kunin. So, kumuha kayo ng dumi ng manok at wala ng iba pa. And, ayun, kapag nakakuha na kayo ng dumi ng manok, ang gagawin ninyo ay ilagay po ninyo sa lagayan ng papausukan. Ilagay po ninyo sa lagayan and lagyan ninyo ito ng uling, lagyan ninyo ng papel o di kaya karton para ito ay uusok. Lagyan ninyo ito ng apoy. So, kapag ito ay nailagay nyo na sa isang lagayan and lagyan po ninyo ito ng uling, sindihan syempre, uling, tsaka yung papel para ito ay uusok. At ilagay din ito, kailangan yung dumi ng manok ay masusunog. Masusunog at maaamoy ito. Pero syempre, gagawin po ninyo ito nang siya ay lasing. Yes po. Gagawin ninyo ito nang siya ay lasing habang siya ay natutulog. Huwag ninyong ipapaalam sa kanya. Hindi ito pwede na malaman niya. Siya ay lasing at tulog. So again po, kumuha kayo ng lagayan, uling, papel, mga papel, at sindihan ito, at ilagay yung dumi ng manok para ito ay masunog. And syempre, yung dumi ng manok ay ito ay mangangamoy. Mangangamoy ito, at kapag ito ay nangangamoy na, ipapausok mo ito sa kanya. Sa kanya, ang importante ito ay malalanghap niya, maaamoy niya. So, ayun po, kailangan maaamoy niya yung dumi ng manok, and habang pinapaamoy mo ito, ang dumi ng manok, iisipin ninyo na sa pamamagitan nito, matitigil na ang kanyang pag-iinom at maaamoy pa lamang niya ang alak, ito ay masusuka na. So, yun ang gagawin ninyo. Dapat ito ay lasing na inyong gagawin. Huwag ninyong ipapaalam sa kanya. And siya ay tulog. And hindi lang ito. Kailangan na patay ang buwan sa paggawa nito. Hintayin ninyo ang patay na buwan bago kayo
gumawa nito. Huwag kayong gumawa nito na may buwan, may sinag ang buwan. Kapag katapusan na ng wala ng buwan, na lumalabas na buwan, saka ninyo ito gagawin. So, yun ang paggawa nito kahit anong araw at oras, basta walang buwan at siya ay lasing. So, yun po ang ating gagawin. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us.